nalulungkot ako para kay Vice Ganda, no? Sobrang, ano to tinatamaan na siya ng depression at anxiety. Anxiety yan eh. Kaya nga sabi niya, bigyan naman natin ng pagkakataon ang kanilang pagmamahalan ni Ayon Perez. Pag iiyak siya, may katabi siya. Kapag nalulungkot siya, merong umaalo sa kanya. Kapag gusto niyang sumaya, ang nagpapaligaya ay si Ayon Perez. Kasi alam mo ba, ang latest, marinig lang niya ang salitang icing at cake. Para na siyang kinikilabutan, na para na siyang kinakabog. Grabe rin yan. Kasi nga, di ba, Nay, nag-aantay tayong lahat kung anong-ano, kung anong parusa, kung anong punishment, kung anong matatanggap lang verdict sa ginawa nilang yun. Kaya lahat naman talaga, kahit naman sino, di ba, aligaga ka, titignan-tignan lang natin si Vice na masaya-masaya, pero tinatakpan niya na nag-iisip siya ng anong mangyayari ito. Bukas ba, may e-eri pa kami? Di ba, araw-araw na kinakaban ka kung anong magaganap, kung anong meron? Alam mo, nakakalungkot yan. Kailangan talaga alagaan niyang mabuti ang kanyang mental health. Hindi yan simple talaga. Kasi kapag ganyan na nadidinig mo pa lang ang mga salita ay meron ka nang naaalala, di ba? Yung nangangatog ka na kagad, marinig mo pa lang yung dahilan, di ba? Nakakatakot yun. Anxiety, depression, ay nako. Pag yan ay hindi ginamot ng mas maagang panahon, magtutuloy-tuloy, magkakatroma na siya. Nakakatakot yung ganyan. Kaya dapat si Vice ay ituon kung sa bagay, kahit naman ituon natin ang ating utak sa ibang bagay. Kakambal pa rin natin kahit saan tayo magpunta yung tunay na problema. Hindi nawawala. Hindi nawawala talaga. Kakambal talaga yun. Hindi pwedeng mawala talaga. Andun talaga. Tumitiim, ika nga, lalong lumalalim. Ganun yon. Kaya nung umiyak siya sa Showtime, nakayakap siya kay husband niya dun sa segment ng Mini Miss You. May pinagdadaanan talaga siya. Oo, Boycie, alam ko to, napanood ko ito yung vlog na ito. Yung sinabi niya, baka hindi na tayo magkita. Diba? Baka hindi na tayo magkita-kita. Mahirap ito. Hindi po ito simpleng problema. Hindi po itong yung kasimbabaw ng iniisip natin. Kasi unang-una, kapag napatawan sila ng matindi at malalim na verdict dito, hindi lang naman sila na ayaw na magdadala nito. May mga kasama sila na magsasuffer din, di ba? Malalagay din sa alanganin. Di ba? Kaya nakakalungkot talaga na sa isang kawalan lamang ng disiplina ay nag-imbita tayo ng matinding problema. Parang ganon. Parang ganon. At saka na, knowing Vice, umiyak na napakabilis na segundo kasi nga alam niya sa sarili niya na meron siyang iniinda. Meron siyang iniinda. Diba? Kahit sabihin pa ng buong mundo na masaya siya ngayon, alam niya sa kanyang sarili na may bumabagabag sa kanya, kaya siya ay malungkot ngayon. Mahirap yan. Lahat ay nakaabang po ngayon. Ang mga vloggers ka, nag-aabangan kung ano ang latest, di ba? Hinihintay ang maaaring ibigay na kaparusahan ng MTRCD at sinisiguro po ng aming source na meron. Hindi lang po namin alam talaga kung gaano kalalim at kung gaano kababaw. Yun ang hindi natin pwedeng pangunahan, di ba? Nakakalungkot yung ganyan. Saka siya ang poste ng Showtime, paano kung mawala siya sa show nila? Sabi ni Boycie, mamaya po mga kapatid, sa SNN, alas 4 ng hapon, ay ito po ang aming tinalakay. Ano ang magaganap sa Showtime, sa lahat po ng mga hosts, kung ano man po ang verdict na ilabas ng MTRCB. Tama si Boycie, siya ang tumitimon sa programa, siya ang poste, dapat ay siya ang pinakamalakas. Sa kanya dapat tumuhugot ng lakas ng loob ng kanya mga kasama. Pero paano po kung siya ang mawala? Yun ang nakakatakot. Di ba? Yun ang pinangangambahan niya na kasi darating ang araw na baka maglabasan yung sisihan. Di ba, Nay? Yung sisihan. Yun yung kinakatakot nating lahat na. Totoo yan. Hindi mawawala kasi yun At huwag tayong pakasiguro na lahat ng mga taong nakakasama natin, nakakabunggo ang siko natin, ay kakampi natin.
Ayan. Marami na dyan ang kumokontra. Sabi nga po, money can't buy you peace of mind. Kahit anong dami pa ng pera. Ay, totoo yan. Ang peace of mind po ay hindi na ididikta ng kahit sino. Puso lamang po natin ang nagsasabi na tayo ay may kapanatagan ng kalooban. Tama. Yun. Ang pera, hindi po niyan kayang bilhin ang katahimikan ng kalooban sa totoo lang. Sabi ni Jamie, Nay, para sa akin, hindi umaayon ang panahon kay Vice. Hindi na nabuksan ang ABS. Hindi ka nakaupo. Hindi naupo ang manok niya. Hindi nakaupo ang manok niya. At nagsalita pa siya ng wag daw boboto sa diktador. Ayan. Ay, naku, ito yung mga naaalala ng ating mga kababayan, di ba? Hindi talaga, kahirap na ano ngayon talaga ng social media, no? Mag-deny ka man, nakakalukay talaga. Ayan ang sabi ni Jamie Dasha. Sana malabanan ni Vice ang anxiety at depression. Naaawa ako sa kanya. Tita Julie Paras, hindi lang ikaw. Marami akong nakakausap ng ganyan din ang sinasabi. Pero ika nga nila, andyan na yan, harapin natin kung ano man ang nakaumang na verdict dahil sa nangyari. Tingin ko na ay crying in the inside, laughing in the outside, crying in the inside. Itong si Boise, ay si Vice Ganda. Totoo yun. Walang po pwedeng magdita sa atin nang kung tayo masaya, maligaya, natatakot o ano man. Puso lang po natin ang magsasabi niyan. At ang katahimikan ng kalooban, ang pinaka walang presyo sa buhay na ito. Sa totoo lang. Diba? Hindi nakakalagaan yan, hindi nabibilihan. Kaya, yun lang. Sana pakatibayan ni Vice Ganda ang kanyang kalooban. Ika nga, simyentuhan mo ang puso mo sa pagkakataong ito. Dahil ito yung tunay na laban ng buhay. Nakala natin ay ganun lang. Nakala natin ay mababaw lang. Pero ang lalim-lalim pala. Yun. Ganun lang yon. Okay? Sana lang talaga kailan lalabas ang verdict, antay-antay na lang po natin. Kung ano. Walang nakakaalam. Walang nakakaalam yan. Walang pwedeng magsabi kung mamaya, bukas, sa susunod na araw, dahil masusi po na pinag-aaralan ng lahat ng departamento po ng ahensya ng MTRCB ang ipapataw nilang verdict tungkol dito sa kina Vice Ganda at Ayon Perez sa Showtime. Walang nabibiling peace of mind. Eksakto po. Nako, deletada, walang binebentang nakabilao, walang nakahalayhay sa kalye na binebentang peace of mind. Puso lang natin ang magsasabi niyan. Yung antok, hindi yan dumadalaw sa isip na magulo. Ang antok ay nararamdaman lang po natin kapag ang ating isip ay tahimik at ang ating puso ay may kapanatagan. Yun lang yon. Mahirap ang katayuan ngayon ni Vice. Dapat paglabanan niya kung ano man ang dumarating na depresyon sa kanya ngayon. Mahirap kung magkatuloy-tuloy yan. Parang sinabi ko to, Tita Nene. Naku, talaga na. Tita Nene, thank you. At sabi ni Obet Sapin, na nakapag-text bago pa magsarado ang tindahan, ano po ba ang meron sa icing ng cake? Gaya po ni Vice Ganda, hindi po ba tungkol din sa cake icing ang nagdulot ng matinding kontrobersiya noon kay Alex Gonzaga? Kaya po, nagiging running joke na nila ang tungkol sa cake at cake icing. Nagka-phobia tuloy sila sa harmless cake icing. Char, sabi niya. Tama ka naman dyan, Obet Sapin, di ba? May kung anong kamalasan na dumikit sa cake icing at cake, di ba? Lahat ng mga pagtatagpi-tagpi mo talaga ang mga kwento, pag-iisipin mo talaga ng malalim kung mga may nangyayari connection. May connection. At sabi ni Lara May Abrigo, napanood ko po yung episode ng Showtime na may batang contestant na nagpaiyak kay Vice. Naramdaman ko rin po na yung sakit at lungkot. Kailangan niya po talaga ng outlet o mapaglilibangan. Mahirap kalaban ng anxiety at depression, lalo na po kung walang solid support. Totoo yan, Meng. Anak ko, totoo yan, oo.
Nako, Lara May, maaari mo pang ulitin ulit. Maraming kababayan natin ang kapag kinakapos na ng kakayahan na paglabanan ang mga ganito ay kung saan nauuwi. Alam natin yan. Kaya dapat talaga magkaroon siya ng mga kasama na makapagbibigay sa kanya ng magandang payo kung paano lalabanan ang ganitong klase ng emosyon. Kailangan yon, di ba? I think Vice Ganda deserves it. Deserve, sabi niya. Kasi sa maraming pagkakataon, nakikita naman natin kung gaano rin katalas ang kanyang dila na ang akala niya, she can get away with anything. And this is the time for her to realize na hindi pala lahat ay kaya niyang palampasin at pwede siyang palampasin. Kailangan niya ng leksyon na matututunan niya. Ito ang importante. Bumagsak man tayo, bangon lang. Ang mahalaga, keep natin ang magandang, nagkakadikit-dikit. Keep natin ang magandang leksyon ng nakaraan. Ayan. At sabi ni Dims Ignacio, correct nanay, at saka hindi nabibili ang kaibigan. Kawawang ayon. Akala niya, kanyang-kanya na ang mundo. Pero meron palang ganito. Yan ang presyo ng pagsama mo kay vice mo.